committee. And for the first time, we'll be inviting many gongs and bamboo music and sounds from Asia. Kagaya nito, we have 8 countries represented. This is Indonesia, these are Indonesia, Vietnam, Beijing, China, South Korea, Malaysia, Thailand, dalawang group from Thailand, and Taiwan, India. We will witness the iba-ibang klaseng gongs, not only shapes but designs, no? Bamboo and some of all kinds. In fact, tayo, napakayaman natin sa bamboo instrument. What does it say about the people pag marami silang bamboo instruments? Pag marami silang gongs, because iba ang character, iba ang temperament, ibang pananaw sa buhay ang makikita sa mga taong gumagamit ng bamboo, sa gongs. Kasi the sound of gongs and bamboo produce what we call broad pitch spectrum kumpara sa gitara o piano na very narrow pitch spectrum. That means, ang sa tingin namin, gongs and bamboo instruments have something more to do with the spiritual world and harmony with nature than what we find in the West, masyadong specific for human expression, no? So, yun ang mga makikita nyo, philosophy ng bamboo and gong music, and napakaraming participants, 21, 12 from the Philippines, and 8 from other countries. At mga sample, alam ba, ito, baka hindi natin alam ang galing-galing ng mga Aita sa mga bird whistle. Pwede pa kayo. Bird whistle from the Aita, no? Ang galing-galing mga... Ito, yung sa yung pagkakao. And then, of course, the ever popular kubi from the Maranao, no? Yung mga ganitong sound, hindi mo pa-produce ng Western musical instrument unless you get a synthesizer. Yung magkano synthesizer? Thousands of dollars. Ito, mabibili nyo ng 20 pesos sa Marawi. And there are many, there are many other kinds of this kind of instrument from all over the country. This used to be widespread, even among the Tagalogs meron nito. Kaya lang, nawala na dahil sa Western influence, nawala na sa ibang lugar, pero nakikita pa yan sa lugar ng Pilipinas. Mayaman tayo sa imahinasyon, lalo na makikita niyo sa feeling. Sa lahat ng uri ng feeling at aspirala ng sa inyo, pakita sa inyo kung ano yung nangyayari ngayong Pebrero, sana ay makadalo kayo. Sapagkat we will be prouder of being Filipino, no? Pag nakita natin kung gano'n tayong kayaman sa kultura, and of course, itong yaman sa kultura ito can be translated into livelihood, no? Pag natulungan natin ang cultural industries natin, talagang makakatulong tayo sa ekonomiya. So, we really would like to help the country develop, not only culturally but economically, and also, we have to be proud of ourselves as Filipinos because we have so much to contribute. Sabi nga ni Vanessa, we're very good in the performing arts. Why are we good in the performing arts? Because kita-kita nyo, 3 weeks ago may lumabas sa dyaryo. Tayo raw ang pinaka-expressive sa buong mundo. Out of 150 countries, the Philippines got the highest in being the most expressive. And the highest form of expression ay nasa performing arts. Theater, dance, cinema. Kaya magaling tayo, music, oh. Kaya tayo magaling dyan eh. Kaya magaling tayo dyan kasi yan ang pinaka-expressive sa lahat. And, sorry na lang, no? The least expressive in the world are the Singaporeans out of 150 countries. So yun lang, may pagmamalaki natin at maraming mga bagay, no? So maraming salamat ulit. Kung sana makalahok kayo sa lahat ng mga pagdiriwang natin, lahat ng isang pagkatantaan. Maraming po salamat ulit sa inyong dalawa. Thank you very much.